inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. po si Josa Popo. At ito naman po si Papa o si Odides. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Paano? Ay! Sa pa nga? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika na namin dali. Ito Oliver ang inuubos na hindi na may paulit-ulit na sinasabihan ni Mama Loy. Ang sarap ng pandesal. Nakakaloko nga, kumakain pa tayo ng pandesal. Biglang, hello mga ka-update. Kumusta ang Pasko nyo? Diba? Natuloy? May pandesal din po. Oo. Anyway, sana ay hanggang next year maganda ang takbo ng ating buhay kung nakakaramdam naman kayo ng pagbabago, hindi ba? Kamusta na ang mga bagets? Nakakota na ba ng mga pamasko? Naku, alam mo naman ako, hindi naman ako nag-ano sa mga ninong at ninang. Hoy, may inaano ko sa akin. Hindi, okay na yun. Importante, andito ako. Andito kami ng mama nila. Hindi, at saka sila din. Baka yung kung mga, mga inaanak dyan, kung nakakota na, di ba? Oo. Ganyan naman lagi, hindi ba? At hindi rin natatapos ang Pasko, talagang marami pa rin nanghihingi at namamaskon. At saka sana nga na yung ganitong ka-festive na feeling, yung ganitong klase ng kindness, di ba? Sana nga talagang buong taon nating nararamdaman at naipapadama sa mga kapwa-tao natin. Correct, oo. At syempre pa, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, ano? Yes! Naku, exciting night! Bakit? Mamayang gabi ng awards night. Oo, mamaya na yan, Yes. ang awards night. Kasi na, di ba? Kaya bukod sa inaabangan yan dahil curious yung mga tao kung sino ang mga magwawagi, yan din yung ginagawa nilang batayan para kung ano yung gusto nila o ay dapat nilang panoorin. Dahil feeling nila pag maraming na panalo ng award, maganda, kailangan panoorin natin. Diba? Actually, ang sa Best Actress ang naglalaban yata ay si Cristel, yung sa I'm Perfect. At si Nadine, si Angelica Vice, Panganiban. kung isasama nila si Vice, si Angelica Panganiban, at si Odette Can. Wow. For Best Actress or not for supporting, ha? O dahil mahusay daw si Tita Odette sa Bar Bar Boys. Boys. Oo, na mapapanood ko pa lang. Ikaw, Nay, agree ka ba doon na dapat yung mga maraming award, yun yung sugurin? Di ba minsan yan na nangyayari? Kung sino yung lalo nanalong Best Picture, asahan mo kinabukasan, ang daming manonood. Tapos yung mga hindi Normally masyadong ganon. nanalo, kinabukasan, nawawala na ng sinihan. No, kaya nga may binibigyan ng 2 days yung mga tao, o 3 days. Oo, 25, 26, tapos yung 27, tapos gabi na sa sakit, hindi ba? So 3 days para makabawi man lang box office wise yung mga pelikulang kalahok. Isa ring pambuboost yung awards. O pag nakakopo ka or nakahamig ka ng awards, medyo curious din yung mga tao kung ano bang acting nga ipinakita nitong nanalo. At bakit ba ito nanalong Best Picture? Bakit ito second Best Picture? Ganyan. So, malaking tulong din ng awards. Kaya lang nga, nakakasira din naman sa ibang pelikula, lalo na kung hindi naman nakahamig. Normally, hindi naman din bago yung pagkakaroon ng awards night na maraming intriga, maraming kontrobersiya, at maraming hindi deserving na manalo. Parang every year meron Meron. nagpo-protest. Oo, di ba? Pero ngayon nga, Nay, di ba, parang ilang taon na hindi nila ina-announce kung sino yung mga top grossers. Di ba, Correct. hindi na nila sinasa publiko ngayon. Kasi siguro rin yung isa sa paraan nila na para hindi nyo alam kung ano yung ranking. Panoorin nyo lahat. Oo, di ba? tsaka sinasabihan din ng MMDA yung mga producers na huwag mag-declare o mag-announce ng per day gross. O, kasi nga nakakasira nga para sa iba na, ay hindi tinao, siguro pangit. Ganon. Kaya sana mabigyan natin ng chance yung mga pelikula na mapanood nating lahat. Dahil kahit kami rito, obviously, pag premiere night, naiimbitahan tayo doon at libre yun, hindi tayo nagbabayad.
Pero yung ibang hindi natin napanood, magbabayad naman kami. Yes. Para din makatulong, no? At mag-aaya pa tayong mga kasama. Correct. Diba? Oo, ito talaga yung season na para buhayin ang industriya. At the same time, ito rin yung season na ang sarap magtsikahan tungkol doon sa mga napanood niyong pelikula, Correct. di ba? Correct. Lalo ang dami nating time dahil bakasyon, di ba? Correct. Ano ba Oo. ang pinagkakahuntahan? Siyempre, yung mga napanood nating pelikula, di ba? Correct. Regular fare ba ang tickets ngayon? O special, meron silang ginawa para mag-umay? Minsan, alam mo, minsan biglang nag-aangat ng singil ang theaters. Lalo na at Pasko kasi may pera yung mga tao. Yeah, galapin Tapos, na maskuhan. ang ending naman nito, sa mga susunod na showing ng ibang pelikula, parang ganun na tuloy yung presyo. Pero sa totoo lang, iba-iba talaga yung presyo ng mga sine. Katulad sa SM, ang nagde-decide kasi ng presyuhan ng ticket ay ang producer. Oh. O naghahati lang sila ng kita. Oo. 50-50 ang sharing nila. Eh, Kasi sino ganun ang din theater? naman. Ganon din naman sa iba. So, minsan merong 275. Oh, ba't ka nag-275? Kasi gusto ko maraming makapanood. Oh, kasi sa halagang 550, dalawa na yung makakapanood. Hindi ako magpo-400, baka kasi hindi pasukin. So, pinagde-decide pa rin ng mga sinihan ay ang producer kung anong presyo ang gusto mo dito. Basta itong pinakasagad na presyo. Pero pag mataas masyado yung presyo mo, good luck sa'yo kung tatauhin Usually ka. ba, makikita mo yan sa mga high-end theaters? Sa high-end theaters, lalo na yung may mga may kama. Oo. Yung may Depende reclining yung mga chair. directors May- club, may, mga ganyan. yung may lazy boy. Yes. Yun. At napakaginaw. Bakit ang ginaw-ginaw sa loob ng theater? Apat lang kasi tayo that time napansin mo. Ha? Hindi yan. At talagang kay Tito pa nanggaling yung ang ginaw-ginawa, nagsusnow sa kanila. Oo, sa US, di Hindi ba? talagang... Apat naman kasi talaga lang kami noon. Buti nga talaga? binuksan ng theater. Kung hindi, Diyos ko, sarado pa yun, di ba? Anong pelikula yan? Basta may 5 Ay, ang tara. sa title. Oo, di ba? Di ba na itong taon, lagi natin nilook forward yung MMFF dahil alam, sinasabi nila, ang Pasko para sa bata. Dati ang daming mga pangbata, di ba? Nagtatalo-talong, naglalaban-laban comedy, di ba? ng mga pangbata, Fantasy. mga fantasy, mga Comedy. children-oriented na mga ng mga pelikula. Pero parang isang seasons na ng MMFF na wala masyadong pambata, ano? Oo. Sa totoo lang. Parang isang Nakakamiss. horror, Wala isang na yung mga- comedy, oo. isang pang... Para Diba? tuloy, nawawala na yung isang purpose ng MMFF na ang pamilya sama-samang nanonood. Yes. Paano kung mga bagets yung kasama mo, tas walang pang bagets na pelikula? Meron naman, I think... Meron naman kung naman gusto nila kasi meron. kaya katulad yan, yung Shake, Rattle, and Roll. Shake, Rattle, and Roll, ayan. Kaya lang R13 yun. Oo. Very yung mga gory PG, yun eh. hindi pa rin naman Mga eh. Ang PG namimiss this natin, year. ang namimiss Ay, natin yung grabe, mga oh. G, di ba? Na pwede yung mga elementary, di ba? Na Oo. bit-bit mo sa araw ng Pasko. Oo. Tsaka Kahit sana na, naman, kahit na umuubo, oh, di ba? pwede naman natin isugot sa AR. So, yung mga ganyan. Kaya pa ba? Wow! Talagang kay Joseph anang galing yung kaya mo. Ngayon ko lang nalamdaman na very blessed ako. Kasi may mas grabe pa pala sa akin. Ay, nako. As expected, nangunguna sa takili ang Call Me Mother ni Vice Ganda at Nadine Lustre. Base sa nakalat ding report ng PEP, naka 49 million ito on its first day. As in kalahati ng box office gross nung first day ay nakuha lang ng Call Me Mother. Malayo raw yung sumunod at pumangalawa ang Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins na di umano'y nakakuha ng 16 million ang gross. Third ang Unmarried ni na Angelica Panganiban at Zanjo Marudo. Fourth ang Bar Boys After School ni na Carlo Aquino, Kian Cipriano, Enzo Pineda, Rocco Nasino, Will Ashley, Sasa Girl at iba pa. Panglima ang Love You So Bad ni na Bianca De Vera, Will Ashley at Dustin Yu na dahil nga panglima ay pinapakilos na ng movie editor na si Roldan Castro na kumilos na dapat ang Wilka at Dustbia fans para makabawi. Pang-anim ang I'm Perfect na ang mga bida ay ang mga batang may Down syndrome. Pang-pito ang Manila's Finest ni
na Piolo Pascual at Enrique Hill at panghuli ang reconnect ng Legaspi family, sina Gerald Anderson, Bella Padilla, Andre Brillantes at iba pa. Samantala naglabas naman ang kilalang Publicis Mediacon moderator na si Eric Jan Salud nang nakuha nitong impormasyon as of December 27, bandang 9 AM ito. Number 1 pa rin daw ang Call Me Mother, second pa rin ang Shake, Rattle and Roll, pumangatlo na ang Love You So Bad, pang-apat ang Bar Boys, ang Anne Mary ay pang-5 na. So nagpalit lang sila ng pwesto ng Love You So Bad. Pang-6 na this time ang Manila's Finest at pang-7 ang I'm Perfect at hindi pa rin natitinag sa pwesto ang Reconnect na nakakonect pa rin sa huling pwesto. Pang-8. Alin man dito sa Pep at kay Eric Jan ang totoo? Definitely, magbabago pa ang ranking niyan pagkatapos ng 51st Gabi ng Parangal ngayong December 27 dahil yung iba'y saka pa lang nanonood ng pelikula kapag nalaman na kung sino o alin sa mga pelikula ang mga winners. Umaasa pa rin ang MMFF at ang MMDA na tumuntong sa 1 billion o higit pa ang total gross ng 8 pelikula. Samantala, marami naman ang umaaray sa presyo ng sine ngayon. Malapit ng tumuntong ng 500 pesos ang mga regular na sinihan. Kaloka, no? Paano kaya mahihikayat lalo ang mga tao na dumayo sa mga sinihan para tangkilikin ng gawang Pinoy? Any suggestion aside from lowering the entertainment taxes? Mga ka-update? Alam mo, bigla ko naalala tong si Ivana Alay kumakanta ng multo. Oo, parang minulto yung ibang audience, di ba? Ay, bakit? Ayan, tingnan mo, oh. O diba, sunod-sunod yung pakakahulog nila sa ano. Siguro nakatitig sila kay Ivana habang umaawit. Eh, hindi na namalayan Baka naririnig nila si Tito Oliver. na umuubo. Siguro kaya nga nahulog sila, Diyos ko. Nakakaloka, yung pa yung napansin, ano? Oh, yun Hindi na. pag-awit niya ng multo. Napantuloy yung camera dun sa sa nahulog. Sa escalator, nakakaloka. Naku, sana po okay kayo Sana hindi naman po kayo masyadong nasaktan. Correct, oo. At syempre, tinan mo naman yan, ha? Ang saya-saya ng mga nasa outside world para mag-celebrate ng Pasko. Ay, oo. Oo, If diba? there's any consolation, isa tong napakagandang consolation prize. Yung ubo. Hindi! Yung nakasama nila yung families nila for Christmas, di ba? Hindi kaya nga yung PBB, di ba? Nakakulong lamang sila. Doon sila nag-celebrate ng Pasko. Oo. Di ba? Kaya naman nung pumasok doon si Vice Ganda, para isa-isang itanong yung mga tungkol sa nanay nila, nag-iiyakan na naman sila. O katulad tong si Carla Estrada. Oo, nung para kay Lela sa kanyang anak, hindi ba? Ang nakakaloka, imbis na si Oliver, ang hindi na talaga umuubo, dahil nagbabalita tayo dito, ang napansin pa, yung pag-iiba daw ng mukha ni Carla Estrada. Ha? Nakita natin siya ng birthday ni... Oo, ganun pa rin naman ang wala mukha. namang nagbago. Siguro ito medyo hindi lang nakaayos si Carla, no? Nanibago sila, ano raw bang pinagawa ni Carla doon sa kanyang mukha. Ano ba filtered yung... Oo, hindi kasi yung mga netizen, ayan yung mga comment nila, oh. Oo, para daw nanibago sila kay Carla. Imbis na yung usapan nila ng mag-ina, yung napapansin, yung mukha ni Carla. Ay, dun sila nakatutok? Oo. At syempre, yan ay nakarating naman sa kaalaman ni Carla, yung kanilang mga comment. Ay, ito yung mga comment, to. Ben, napatingin ako ng 2 beses. Kasi si Carla ba yun? Parang di siya talaga not until magsalita. Gagamitin ko na tong Ideal Vision. Ay, Oo. Oh, yan. Kulay violet. Nag-search pa ako sa Google, ano itsura ni Carla. Same, kahit titigan mo, it's not Carla na lagi nakikita sa screen. Siya ba talaga yun? Oo nga, ba't ganon? Ano bang ibang sa face niya? Di ko ma-pinpoint. Oh, tapos ito yung sinagot ni Carla. Ano sabi? Masagot na siya. Sabi ni Carla, guys, ako pa rin yan. Kaloka kayo, ang ganda ng pwede nating matutunan para sa mga anak at sa mga nanay natin. Focus tayo doon, huwag ugaliin ng maghanap ng mali sa tao. Sabi ka ni Carla. Pasensya ka na, Carla. Ibig sabihin, kabisado nila ang mukha mo. Kaya ganun sila mag-react. Kasi kung bagong tao ka, o kung kahapon ka lang nila nakita,
Di ba? Eh, syempre hindi sila maninibago. Ganon. Alam mo, bigla ko naalala Sino? si Jasmine Curtis. Di ba? Sino? Si Jasmine Curtis. Okay. Oo. Yung anak ni Res. Wes Cortez yun! Sorry. Oo na. Yung kapatid ni Curtis. Oo. Di ba yung parang mugto o yung ano yung mata niya? Yes, yung parang namamagay yung eyes Oo, niya. namamagay yung mata niya. Tapos tawa ng tawa si Jasmine Curtis. Kaya nga nakita ko siya sa Manila's Finest. Ay, talaga? Gumanap siya doon bilang parang babae ni Piolo. Ay, kamusta naman? Namamaga pa ba yung mata niya? Ay, hindi na. Sabi ko, akala ko ba nagpaano ka ng mukha? Hindi naman pala, ganun pa rin ang mukha ni Jasmine. Oh. Actually, tinanong ko siya tungkol nga doon sa chika na yan. Eto. So, hindi pala nagpa-botox si, No, talaga. Oo. Hindi. Or kung ano mang enhancement. Nagpa-picture ka ng gano'n? Baka iba lang kasi yung angulo, tapos iba yung gawa ng kilay ko that day. So, alam mo yung nagpatong-patong yung iba yung ilaw, tapos may angulong low, and then yun nga, kababalik ko lang galing Australia. So, mga 3 weeks akong walang exercise. So, walang contour. Oo. So, sabi mo, galing ka sa iyo. Pagka umiyak, kaya namugto yung mata mo. Kasi may recent death na nangyari. So, syempre, may grieving, nagluluksa ka. So, ang bigat kasi ng pinagdaanan Kaya talagang parang, sa sobrang lungkot lang, hindi ko na namalayan magana yung mata ko. Tapos hindi ko na pwedeng skip yung event kasi nakakahiya naman sa designer. Kaya tinuloy ko na lang, even if maga yung mata. And then, okay na yun. Post na We have to support din kasi the designer. Wala na akong ibang pictures na ma-post kasi konti na. Kasi kung hindi naman mugto, magay mata mo, hindi ka rin naman mabaviral. Exactly. So, I guess, lesson learned, next time, i-yellow muna ang mga magang mata. But wala talaga, eto na yung ilong ko, eto na talaga yon, malalim ang ating eye bags, and sorry na lang, wala po talagang pinagawa. Natawa na lang talaga ako, as in, explain ko na lang self ko. Ayan. Malinaw yan ha. Walang retoke. Ayun. Oo. Alam mo, mabalik tayo dito sa Manila's Finest, no? Ay, Nakita ko to si Piolo, tsaka si Paolo Angeles. Oo, nakakaloka pala itong magbatian. Ganto dito, OG. Gaga! Hindi! Batihay, ganon. Bati! Batian, oo. Alam mo naman, Bati. yung mga gawain mo sa baby boy mo. Kasi dalawang lalaki At talagang nagbatian. ganon ha, hindi ganon. Dalawang Ewan ko lalaki sa'yo. kasi. O, anyway, hindi. Diba yung na-imagine ko Naloka ako nang nagbatian, eto. Ayan, Ay. di ba? Ba't ganun? Oo, yung talagang nagdidibdiban sila. Oo. Mga, Dibdiban ng batihan. Oo, nakakaloka. Buti nga walang duguan. Ay! Dibdiban lang. Oo. ay ganun naman yata mga lalaki, ganun sila pag nag-ano, yung hampaso, yung parang nagsasaki. Bro! Yan. Ha? Kamusta ka na? Ganun ka rin ba bumati? Ha? Ganun ka rin bumati? Oo. Oo. Di ba? Ako naman. At saka, sundot sa puwet. Yes. Di ba? Oo. Anyway, ganun lang naman sila. Mga close yan eh. Tama. Oo. Magagawa mo lang naman yun sa mga kaklose mo. Yes, oo, yun. Hindi kayo magkaano-ano, biglang nanakit ka. Correct. Oo. Kahit yung mga hashtag dito, OG, di ba pag nagbabatean sila, yung naghihipon sila ng harapan, yung mga... Ha? Eh, syempre mga tropa-tropa naman sila. Ay, gusto na natin sila maging katropa. Landi-landi. Ha? Ayaw mo. Saan ba yan magaganap? Ay, nako. Mabalik ko pala kanina, Tito OG, di ba, nag-trending si Carla dahil nagbago yung mukha niya sa PBB nung kinausap niya yung kanyang anak. May isa pa nagte-trending din. Sino? Ano? Si Carmel. O, bakit? Buksan mo na. Yun. Yung mamali. Charmel yun na. Ah, Charmel. Oo. Huwag mo ko nililito dito, OG eh.
Oo. Ayun si Carmen, kasi nga, from day one, ipinakita kung gaano siya kapitit, kung gaano kapayat. Oo. Tapos ngayon, trending na ang taba-taba niya, nagdoble na yung ano niya. Yung mukha, Oo, yung baba bumobo. niya. Oo. Na ibig sabihin, maraming kumain, masarap yung pagkain daw sa PBB. Oo. Gusto siya. At hindi daw yung filter, Tito. Anong gusto mong palabasin ngayon, Josa? Wala naman, napapag-usapan lang naman natin yung mga nagbago yung mukha. At ito, Nung araw kasi, no, nung panahon natin, di ba? Pag sinabi mo mataba, hindi naman na-offend. Pag sinabi ang laki ng pisngi mo, parang siopaw ang pisngi mo, hindi rin naman na-offend. Ang payat-payat mo, parang kang butiking pasa, hindi rin naman na-offend. Correct. Even yung pagtawag ng bakla ka, hindi naman. Ngayon, na-offend na. Ngayon, pag sinabi mataba, body shaming. Yes. Di ba? So, medyo nag-i-evolve din yung pananaw ng mga tao tungkol dyan sa ganyan. Katulad nung kay Carmel, buksan mo na. So, Carmel yung bubuksan, Carmel sorry. yung sa PBB. o basta si Carmel, di ba? Talagang umano rin naman. Talagang lumaki yung mukha ni Carmel. Kasi baka rin naman malakas kumain yung bata. Pero kasi mas Diba? masarap pakinggan kaysa sa tumaba. Ang ginagamit kayo na term na is medyo nagkalaman. Diba? Oo. nagkalaman. Parang nagkalaman siya. Yun, Oo, diba? oo. Para hindi, Dati hindi ba? bluntly. Hungkag ba dati? Ha? Hungkag. Oo. Okay, alam mo, sa totoo lang, no, tayo, alam natin yan na, uy, nakaka-offend naman. Wala, tayo kailangan sumabay sa agos na, uy, ops, preno sa ganyan na, huwag magsasabi ng mataba. Yes. Di ba, kahit nga si Inigo na-call out dahil nga doon sa movement ni Carmel. Oo, na may paliwanag nga dyan si Inigo at humingi na rin siya ng sorry. Ngayon, parang kahit hindi mo sabihin, parang tayong mga Gen X na magde-describe sa mga Gen Z ngayon, parang nahihinaan na tayo. Parang hindi na matibay ang sikmura ng mga bata ngayon na. Parang madali nang ma-offend, medyo sensitive na. So, kailangan tayong sumakay doon, kailangan tayong sumabay doon, na tayo rin mismo, nag-iiba rin yung tingin natin sa kanila o yung sa pagsasabi na para hindi sila ma-offend. Mag-ahagilap tayo ng mga tamang words. Correct. Diba? Parang si Josa yan eh. Bakit? Na-offend syempre yung lalaki pag sasabi niya magkano ka. Syempre ayaw nila. Ang gusto nila naririnig, kumusta ka na? Yan. Para ang dating sa kanila, naku, nagpaparamdam si Josa eh. Kaso parang mas Namumusta madalas eh. yung mga lalaki ang kumukumusta sa kanya. Oo nga eh, oo nga Kamusta eh. ka na, Diyos? Kilig na kilig naman. Oo, tapos long time no see kailan ba? Yan. Yun yung mga gusto nila daw. Tama ba, Josa? Oo, kasi si Josa diretso eh. Magkano? Oo. Huwag ganun, Josa. Kaya tuloy yung isa ang sinagot sa kanya, ito naman, lumalaban ako ng pata sa buhay. Oo nga. Yes po. mali yata ako ng Oo. Meron nga. Mali ka ng approach. Meron nga akong kaibigan talagang gusto. Pinapupunta niya sa room niya eh. Tapos kinukuha niya ng video, ng picture. Talaga? Oo. Sabi ko sa kanya, wag mo nang gagawin yan kasi kawawa naman sila. Oo. Bakit ka napapapikit, Oliver? Hindi ko alam. 5, 4. Kung nabigla ako napatulog. Ang maganda nito, hindi siya naubo. Oo, hindi. Kasi siya yung tinutukoy ko. Diyos ko. Anyway. Diyos ko, pag nawala yung cellphone ni Tito Oliver, Diyos ko, andun ang lahat daming ng pruweba. kikita. Oo, Diyos ko. Hindi mo nga nakikita ko ano laman ng cellphone. Ay, nako. Basta ha. Basta medyo ingat-ingat tayo sa mga words na binibitawan din natin. Yes. Dahil kahit kami rin dito nagkakamali rin po kami. Tao lang din. Pasensya na. Yun nga, na sinasabi mo, di ba? We have to keep up with the times. Correct. Kaso nga lang, ang isa lang naisip ko, sana yung mga magagandang mga kaugalian natin dati, yung pagiging matapang, hindi masyadong sensitive, yung pagiging buo ang loob. Hindi pikon. Sana manahin ng mga ng mga Kabataan susunod ngayon. na at saka yung mga susunod pang henerasyon kasi yun yung magpapatibay sa character nila. Correct. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mama Loy, mga nanonood na sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na click yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo pa yung ating episode, get malaking komento sa lahat namin chika,
comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification Dahil bell. pag kinlik yan kayong unang naman na-notify na meron kaming latest update. At Yes. syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa rin po nakapost yung ating condo unit na ginawa, yung Elegant Coastal Chic Condo. Yan, Yeah. sa La Union. Panoorin niyo po. And thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia, tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place para sa inyong mga drips at mga facials at iba po mga treatments nyo. And thank you, Dr. JC Solis, for our gorgeous smile. Yes. Nandiyan naman po ang Gorgeous Smile Dental Clinic sa E. Rodriguez, tapat po ng Christ the King Church. At, Appointment ko dyan. oh, Magkaka-appointment diba? ka na. O dahil Oy! pinapanalo na ni Johnson ay Christmas gift niya sa'yo. Yes. Wow. So, dahil siyempre tayo na may alagang gorgeous na. Oh. Kaya share the Yes. blessing, ang pagmamahal ni Dr. JC Solis at ni Ma'am Ana. Yes. At sa gilid naman po ng Christ the King Church, ando naman po ang Anytime Fitness pag gusto niyo mag-exercise anytime of the day, 24/7. Ayan. O ikaw naman, Johnson. At syempre, kung gusto niyo po mapanood ng aking vlog, punta po kayo sa lahat ng aking social media Malayo account. pa yan? Hindi, malapit lang po. Basta Okay. sa lahat ng aking social media account. At maraming salamat nga sa Ideal Vision, Dr. Yes. JC Solis, Headway Bear Salon. Maraming salamat. Ayan, at syempre pa, maraming salamat sa nagpakain sa atin ngayon. Ay, Ang sino? Top si ni Vivian. Oh! Yung napakasarap nilang bulalo na hindi Yan. na kailangan pang umakyat ng Baguio o Tagaytay. ng Tagaytay Oo. para lang makakain ng napakasarap na bulalo. Ang Diyan sarap. pa lang sa Top si ni Vivian, bonggang-bongga na ang Yes. bulalo. Oo. At Tsaka yung kanilang top silong. Oo, grabe. Oo. Classic yung tapsilog. Oo, ang sarap. Correct. Oo, ha? At ano ba yan? Ubo ng ubo, nakakaloka. Diyos ko. Nagsasagutan silang dalawa. Debate ba to? Nahawa ko kayo. Ayan po. Mag-open po tayo ng debate ng ubo. Oo. Nakakaloka. At syempre pa ang Ultra Mega. Maraming salamat. Lagi nakasuporta din sa atin ng Ultra Mega. No? Yes. At syempre kami naman sinusuportahan namin yung kung saan makakamurang mas nakakarami. Yeah. Ayan. Sa Ultra Oo. Mega ha. Hindi pa ho tapos ang Pasko. Ang Oo. kailangan pa rin nating i-celebrate ito. At kailangan makamura tayo dahil nandyan lamang po sa Ultra Mega ang pinakamumurang mga bilihin. Ha? Dahil ultimo po yung mga sari-sari store tsaka mini groceries, dyan po namimili. Exactly, mga At kasuke. syempre, pagkatapos ng Pasko, ugaliin nyo na po, buong taon, dyan na kayo sa Ultra Mega, di ba? Correct. Oo. Oo, ha? At syempre pa, ang White House case, Maring Rose, maraming Yes! salamat. Thank you so much po, Tita Rose! Sa maligayang Pasko sa inyo. Sa mga NCLEX passers po dyan, ako, baka dito na po magbago ang buhay nyo kapag kayo nakapagtrabaho sa White House Cares at nanirahan sa New York dahil grabe po mag-alaga ng mga nurses ang White House Cares, di ba? Correct, oo. Sobra pong haplos ng pagmamahal, di ba, Correct, Nay? oo. Kaya mag-apply na po kayo, andyan po yung mga email address nila at saka po yung mga social media accounts nila. Ayan, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Austin OGD, sa lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay, ha? Sabay sabing, Every gising is a blessing! at ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin, ha? Ba't ganun? Ha? Ay! Ganyan naman talaga! Ichika mo na, dali! La 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 Ichika mo na, dali! One more time! La 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 Ichika mo na, dali! Parang hindi natin sila ng background music. Parang walo yung boses na narin. Oo nga, dahil nga sa mga halam na may kasamang dahak. Yan si Grabe. Josa Poco. Oo. At abangan ninyo ang pasabog ni Oliver Carney. Ay, ano yan? Ano kaya ito? Oh. Yan ang abangan ninyo. Ha? Ay. Pinaghahandaan na niya. Isa doon yung tungkol sa'yo. Ay! Ano Ay, yan, Nay? Malapit na. shut Ay. up! Uy! Nagulala. Okay naman nito.